Ako si Juan, na inyong kapatid at kasama sa kapighatian at sa kaharian at pagtitiis ni Jesucristo, ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at para sa patutuo ni Jesucristo. Ako ay nasa Espiritu sa araw ng Panginoon at narinig ko sa likuran ko ang isang malakas na tinig na parang trumpeta na sinasabi, "Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli. At kung ano ang iyong nakikita, isulat mo sa isang aklat at ipadala mo sa 7 iglesia na nasa Asya, sa Efeso at sa Esmirna, at sa Pergamos at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea." At lumingon ako para makita ang boses na nakipag-usap sa akin. At sa paglingon ko, nakita ko ang 7 gintong kandilero. At sa gitna ng 7 kandilero, ang isang tulad ng anak ng tao, na nararamtan ng damit hanggang sa paa, at nabibigkisan ang dibdib ng isang gintong pamikis. Ang kanyang ulo at ang kanyang mga buhok ay puti na parang balahibo ng tupa, kasing puti ng nyebe. At ang kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay gaya ng pinong tanso na parang nasusunog sa isang pugon. At ang kanyang tinig ay gaya ng ugong ng maraming tubig. At siya ay may 7 bituin sa kanyang kanang kamay, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At nang makita ko siya, nahulog ako sa paanan niya na parang patay. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi sa akin, "Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako ay siya na nabuhay at namatay, at masdan, ako ay buhay magpakailanman. Amen. At taglay ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan." Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito ay nais kong i-share sa inyo ang aking pagninilay, partikular sa talatang ito mula sa binasa kong mabuting balita ayon sa Ebanghelyo ng mga pahayag kay Apostol Juan, unang kabanata, 17 talata. At nang makita ko siya, nahulog ako sa paanan niya na parang patay. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi sa akin, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli." Naaalala ko noon, minsang umaten ako sa isang pagtitipon ng mga retiradong inhinyero. May isang engineer ang nag-share sa grupo ng kanyang experience nung bagong hire na cadet engineer siya sa isang kilalang malaking kumpanya. Sinabi niya, "Isang linggo pa lang ako sa trabaho nang ipaalam sa akin ng senior engineer ko na gusto akong makita agad ng may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko. Agad akong kinabahan ng husto at nasabi ko sa aking sarili,
Bakit kaya niya ako tatawagin para kausapin? Higit sa lahat, hindi pa ako nakatagpo ng mga taong ganoon kataas ang katayuan gaya ng chairman ng isang malaking kumpanya. Kaya nagpunta ako upang mag-report sa may-ari ng kumpanya na umaasang makapagpapakita ako ng kaunting poise sa kanyang presensya. Sa puntong ito ay sumagi sa aking isipan na balang araw ay tatayo rin ako sa presensya ni Kristo para sa kanyang pagsusuri sa aking buhay gaya ng nasa saad sa 2 Korinto, 5 kabanata, 10 talata na nagsasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo upang matanggap ng bawat isa ang mga bagay na ginawa sa kanyang katawan ayon sa kanyang ginawa, baging ito ay mabuti o masama. Ang pagkaunawa na ang lahat ay nakatiwangwang at bukas sa mga paningin ng Panginoon kung kanino tayong lahat ay mananagot, tulad ng nasasaad sa Hebreo, 4 kabanata, 13 talata na nagsasabi, walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at nabubuksan sa mga mata niya na dapat nating gawin. Naisip ko rin kung paano kumilos si Apostol Juan nang makita niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang nakasisilaw na kaluwalhatian. At ito ay ipinahayag sa pahayag, 1 kabanata, 17 talata, at ito ang sinabi ni Apostol Juan. At nang makita ko siya, nahulog ako sa paanan niya na parang patay, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinasabi sa akin, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Ang mga salitang ito ay nakakaginhawa ng kalooban sa ating lahat na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay namatay para tayo ay magkamit ng kapatawaran sa Ama. Sa pamamagitan ng kanyang pagbangon mula sa mga patay, nilupig ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan sa atin upang tayo ay malayang maglingkod sa Kanya. Ang pag-asang makita ang Panginoong Hesukristo ay tunay na kahanga-hanga at purihin ng Diyos sapagkat ito hindi kailangang nakakatakot. Bago ako magpaalam kabayan, iiwan ko ang quote na ito para sa iyo. Para makita ang mukha ni Kristo aking Panginoon, o ang kanyang salita ang liyag na katiyakan, na para sa akin, siya ay naghahanda ng isang lugar kung saan balang araw ay makikita ko ang kanyang mukha.